vertical sa horizontal, pasok siya. Which is ito ay negative, tsaka 0, pasok na pasok. Yung ating MM naman, at least dapat to na sa mga 0.5 din. Yes mga boss, nandito tayo sa maliit na unit, air handling unit. Ayan, kung makikita nyo sa likuran, mag-PPM po ako. Bali itong belt na ito, i-align ko sa pamamagitan ng gamit ang ating AC laser alignment. Ayan, ito po ay digital. Meron po siyang sariling application, which is mag-install ako ng apps sa cellphone. Pero meron akong na-install AC laser din ang pangalan. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano mag-align ito para makita natin kung nasa align itong ating pulley, kabilaan, saka ito, kadulo. Ayan, ito yung ating motor, ito naman ating blower. Ayan, tapos pati itong belt, kukuha natin ng belt tension. Ayan, ganyan lang oh, pitik-pitikin lang. So ito yung ating original na sukat, ito yung ating susundin. Ito yung old, ito naman yung luma. So mamaya. Okay, let's go. So ito na yung ating belt tension. Ayan, octave belt. Ayan, itong yan dulo yan. Yan po ay magre-reading sa ating belt sa tamang sukat. May mag-iilaw po yan dyan. So mamaya papakita natin. Buksan muna natin. Ayan, open na siya. Ayan, ganyan. Medyo mahirapan lang tayo nito kasi wala akong kasama. Ay, ito pala, kasama pala ako. So dito pala yung ating master, si Paulo. So pipitikin lang natin yung ganyan, no? Ayan, so gagamitan natin ng ganun lang, ganun. Ayan, yan, may taga-video tayo. Ganito lang ang gagawin natin. Kung ano yung nakasulat dito, halimbawa 43, kung old ang susundin, ito yung susundin natin, old. So pipitikin lang natin ang ganun. Ayan, makita nyo sa ilalim may bilog na kulay pula. Ayan o, may daliri ko. Ayan yan. Ayan, pitikin mo lang yan. Tapos ito, dito tayo magbabase. Kung ano yung lumabas dito, kailangan magkakaparehas. Magka-diferensya lang siya ng konti. Halimbawa 43, 44, 45, pasok pa siya. Ayan, ito 50, medyo mataas siya ng konti. So ang mangyayari, i-adjust natin itong belt. So kung makita pag-adjust ng belt, dito tayo sa ating base mag-adjust. May mga adjuster dito, gamitan natin ng socket wrench. So okay na tayo dito, nakuha na natin. Dito na naman tayo sa AC laser. Patayin muna natin to. Itong AC laser natin ginagamit, ito po ay digital, no? So kailangan meron tayong application sa ating cellphone. Ito ay Bluetooth siya. So ang unang gawin lang, idikit lang natin to sa pulley kasi ito magnetic to. Ito sa gilid ay magnetic yan. Idikit lang natin pa ganyan. Yan, ganyan. Pati itong isa, kabila. Andito yung ating pinaka laser, no? Ito. Yan, nakadikit na yan. Tapos may power yan dito, buksan natin, i-power on. Ayan, kung makikita nyo, may ilaw siya. Ayan, dito pala makikita nyo yung horizontal tsaka vertical tsaka yung mm. Pag binuksan natin itong isa, ayan, meron na siyang lens papasok dito sa
kabila. So madidetect niya kung align ba yung ating pulley kabilaan. So ayan, kung makikita nyo, lumabas dito yung 1.1 mm yung ating tolerance ng ating pulley. Dito naman sa horizontal, ang lumabas ay negative 0.16, yung vertical naman 0.40. So napakakunti lang yung diferensya niya. So, ibig sabihin, pag ganito, pasok sa requirements ng ating company, kung ano yung required nila. At least pasok, nasa ano siya, 0.5 yung ating vertical sa horizontal, pasok siya, which is ito ay negative tsaka 0, pasok na pasok. Yung ating mm naman, at least dapat to na sa mga 0.5 din hanggang 1 mm. Ito ay lumabas siya ng 1.1, so kailangan tayong mag-adjust. So madali lang ito, hindi mo na kailangan i-adjust dito sa ating base. Ang gagawin natin, iikot lang natin konti kasi ang diferensya ng mm lang naman, napakalit lang, isang hibla lang ang diferensya niyan. So i-adjust lang natin yung ating easy laser. Maghanap tayo ng pasok siya sa sa standard ng tolerance na hinihingi, at least mga 0.5. O ayan, tingnan nyo lumabas 0.4 mm na lang. So yan, ibig sabihin yan, pasok na yan, as in 0 na yan, kasi yung ating horizontal negative 0, yung sa vertical naman 0. So okay tayo dyan. Ganun lang po mga master. Sa mga hindi pa naka-experience dito, so dito nyo pwede kayong kumuha dito ng idea. Kung may katanungan kayo, pwede kayong mag-comment lang dyan sa ating comment section. Sasagutin natin yan ng ating mga kasama na master. Sa mga HVAC po, kadalasan nakikita nyo sa mga ganito, mga belt type na mga motor, no? Saka lalong na sa mga malaking unit, mga AHU. Saka sa mga ito, magdepende lang to sa mga kumpanya kung nire-require nila yung mga ganitong mga heavy equipment. So ganun lang, kung nakaabot ka sa ditong medyo mga master, pag-hit na lang ng subscribe, pa-share na rin. Salamat. Meron pa tayong iso sunod mamaya. Ayos.